ibinasura po yung petisyon na humihingi na ideklara na legal na Senate President, Acting Senate President at Senate Pro Tempore si Gatchalian ayaw paghimasukan ng Korte Suprema ang status quo dahil ang status quo si Alan Peter Cayetano lamang ang Senate President. Tuluyan ang ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng isang high school teacher na si John Barry Tayam kaugnay ng pagpapadeklarang constitutional ang quorum ng 12 senador. Ayon sa Supreme Court, walang legal standing si Tayam dahil hindi niya napatunayan na siya ay direktang naapektuhan o may malinaw na panganib na maapektuhan na mga aksyon ng kanyang kini-question. Nauna nang hiniling ni Tayam sa korte na ideklarang may bisa ang sesyon ng Senado noong June 3, kung saan 12 senador lamang ang dumalo, ngunit idineklarang may quorum at nagsagawa ng reorganisasyon sa liderato. Sa kanyang petisyon, iginiit niya na dapat i-apply ang naunang desisyon ng Supreme Court sa kasong Avellino versus Cuenco noong 1949 na kung saan pinayagan ang quorum kahit hindi kompleto ang bilang ng mga miyembro. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng legal standing, hindi tinalakay ng Korte Suprema ang merito ng kanyang mga argumento. Samantala, nagbabala naman si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kay Win Gatchalian na itinalaga ang sarili bilang Acting Senate President na maaari umanong itong makasuhan ng malversation of public funds dahil sa pagpirma ng mga dokumento na may kinalaman sa pananalapi ng institusyon at maaari itong makulong dahil hindi kinikilala ng Korte Suprema na may quorum noong June 3 dahil sa sila'y 12 lamang at sa makatuwid invalido at walang bisa ang ginawang pagbabago ng liderato ng Senado.